Hello po, welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. At ngayon pong Martes Santo, meron din pong special na nangyari sa buhay ng Panginoong Hesus na dapat rin po nating matutunan. Pero bago natin mapag-usapan yon, kung kayo po ay gustong mamanata na pumunta everyday sa tahanan ng Diyos ngayong Holy Week na to, yan po ay magiging maganda para po sa inyo. Just like, for example, today. Today po ay Martes at pinagpipray natin yung inyong kagalingan. Pwede kayong magdala ng tubig ninyo mamayang 3:00 ng hapon para po ma-consecrate yung tubig ninyo. And talking about yung tubig, yung pag-uusapan natin sa first part ngayon is nangyari pa rin sa Lunes Santo. Okay, Lunes Santo pa rin to. Pero afterward, pag-usapan natin kung anong turo yung tinuro ng Panginoong Hesus sa Martes Santo. Katulad ng napanood po ninyo kahapon 'di ba napanood ninyo na yung pinag-usapan natin is yung Monday and then yung Tuesday rin kasi yung teaching is nasa Tuesday. May nangyari lang nung Monday, yung teaching is mula sa nangyari ng Tuesday. The same thing rin ito, yung Monday rin nangyari ito pero yung teaching is sa Tuesday. And ito po ay pag-usapan natin yung sa health ng katawan natin. As you know, ang katawan natin ay templo ng Espiritu ng Panginoon. So kung ang katawan natin ay templo ng Espiritu ng Panginoon, so dapat rin natin tong ingatan. Kailangan rin natin tong pagmalasakitan. Kailangan rin natin itong ipag-pray na kung meron man kayong sakit, gumaling kayo. Kailangan mo tong ipag-pray kung meron kang nararamdaman na nakirot sa katawan mo, may na-diagnose yung doktor na sakit sa katawan ninyo. So, dapat mo pong ipag-pray. Gamitin nyo po yung pananampalataya ninyo. And after ng Panginoong Hesus na masumpa yung puno ng igos, pinakita niya sa atin yung power ng salita natin. So this time, pagkatapos siyang pumunta doon sa lugar kung nasaan yung puno ng igos, afterwards, pumunta siya sa templo ng Diyos. And meron pong nangyari. Actually, kung meron po kayong Biblia, basahin pa rin po natin sa libro ng Marcos. Tingnan ninyo po dyan. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok si Jesus sa templo at tinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at mga upuan ng nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos, pinangaralan niya ang mga tao roon. Sinabi niya, hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa? Ngunit ginawa niyong pugad ng mga tulisan. Dito po sa verse na binasa natin, makikita natin yung pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa templo. At I gonna repeat it once again, yung katawan natin sa panahon natin ngayon, ito yung templo ng Diyos. Though, kailangan natin magmalasakit rin sa tahanan ng Diyos. Yung iba sa inyo, temple care pa nga, di ba? Lagi kayo naglilinis ng tahanan ng Diyos and may mga tao po na walang respeto, magdidikit ng mga chewing gum sa ilalim ng upuan. So, hindi dapat po ganyan. Pero let's talk about katawan natin. Di ba? Tuesday, kayo po na pupunta today, ipagpipray natin yung healing ninyo. Huwag nyo pong tanggapin na merong sakit yung katawan ninyo. Huwag nyo pong tanggapin na yung karamdaman ay nasa katawan ninyo. Gusto ng Diyos na pagalingin kayo. 'Di ba? Sa sugat niya, dapat magaling na tayo. 'Di ba? Sinabi niya rin na sa pamamagitan ng sakripisyo niya, dapat okay na tayo. Maganda yung kalagayan dapat natin. So, yun po yung reason kaya huwag nyo pong tatanggapin yung sakit at karamdaman sa inyong pangangatawan. And ito po ay nangyari nung Monday. And then afterwards, maraming tinuro yung Panginoong Hesus nung Tuesday. Tinuro niya yun na pag-usapan natin kahapon
na kapag may pananampalataya tayo, pwede nating utusan yung problema nating umalis. Pwede nating utusan yung lahat ng hindi maganda, kabundok mang problema na umalis sa ating buhay. At mangyayari yon kung hindi tayo mag-aalinlangan. Pero after ng teaching niya na yon, meron pa siyang isa pang tinuro para sa mga disciple. And then yan po yung gusto natin kasi kung may pagmamalasakit tayo sa pisikal na katawan, siguro pinagpipray mo na gumaling yung sakit ng katawan mo. Pero baka nakakalimutan mo po na meron kang kaluluwa. Magaling ka nga siguro sa katawan mo, wala kang sakit, pero pagdating sa kaluluwa, baka meron kang sakit diyan. At merong solusyon na itinuro yung Panginoong Hesus para sa atin. Let's continue po itong binabasa natin sa libro pa rin ng Marcos. Sabi diyan, no, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkakasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So, nandyan po yung remedyo pagdating sa sakit sa kalooban natin. Gusto mong mag-pray, gusto mong ma-answer yung mga panalangin mo, magpatawad ka muna. At isa po ito sa common issues ng maraming tao. Ayaw nilang magpatawad. Ayaw nila na ibigay yung kapatawaran kasi iniisip nila, hindi karapat dapat yung tao na yon na mapatawad. Pero sabi ko nga, lagi kong sinasabi, hindi man karapat dapat na mapatawad yung dapat mong patawarin, ikaw ay karapat dapat magtaglay ng kapayapaan. So kung gusto nyo po ng peace sa kalooban ninyo, walang ibang shortcut. Ang tanging way lamang ay magpatawad. Kapag nagpatawad ka, patatawarin ka rin. Naintindihan niyo po ba? Yan po ang turo ng Panginoong Hesus sa Martes Santo. And tomorrow once again, pag-uusapan naman natin kung anong nangyari nung Miyerkules Santo. May nangyari rin po ng Miyerkules Santo. Kayo po na hindi po nakapanood ng pinag-usapan natin nung Monday, available po yan sa ating YouTube channel. Search nyo lang po UCKG Hong Kong and then mapapanood nyo po doon yung topic natin kahapon. And bago po ako matapos, once again, gusto ko pong i-remind kayo, kaya nandito po yung Midday Boost program on the altar at dito malapit sa krus. Kasi sa darating na pong Biyernes, yung inaabangan nating event, My Family at the Foot of the Cross. Karamihan po sa inyo, meron na po kayong card na sinulatan ng mga names ng family members ninyo. Dalhin nyo po lahat ng yan at isusuko natin dito sa paanan ng krus. Kasi naniniwala tayo sa paanan ng krus, merong tagumpay. Yung pamilya natin dapat nasa paanan ng krus. Isama nyo po yung mga family members ninyo, isama ninyo po yung mga kakilala ninyo, kaibigan ninyo, and sama-sama tayong magkakasundo dito sa lupa, katulad ng sa langit na ang himala ay mararanasan ng pamilya rin natin. Mga kaibigan, tandaan mo to, hindi mo kayang mabago yung family members mo. Hindi mo kaya. Pero Diyos ang kukumbinsi para magbago bawat isa sila. Bisitahin niyo po yung ating help center. Ito po yung address. Ito rin po yung helpline. Ngayong weekends, alam niyo naman po na meron rin tayong bigayan ng holy oil. So, malaking opportunity rin yan. Kung hindi nyo man kaya ngayong Biyernes, ngayong weekend, dalhin mo po sila para tumanggap ng holy oil. At naniniwala kami na magdadala rin ito gamit yung faith ng blessing. Scan nyo lang po yung QR code for more information. So paano po mga kaibigan? Hanggang bukas po uli, Miyerkules Santo, at maganda pong pumunta kayo sa church bukas. Bakit? Kasi bukas, meron po tayong Bible study. Dalhin nyo po yung Bible study ninyo. Hindi pa tapos yung pinag-uusapan natin tungkol sa Kingdom of
God. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo. Bye-bye.